Alamin nga natin kung ilang bang CCTV ng NCAP ang ninakaw. Grabe. Chairman Don Artes, sir, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Nawala na. Ayan. Ay, andyan pala. Good morning, Chairman, sir. Ay, Chairman, good morning. Ayan. Chairman, abay, nakuha na pa doon ng CCTV yung nagnakaw ng Ang kulit eh. Ang kulit eh. NCAP. Ang bira naman yun. Ang ninakaw po ay wire. Wire. Hindi po ganun ka-valuable ito dahil fiber optic wire po ito. So, hindi po ito tulad noong regular wires na naiibenta ng mahal. Maaaring may value pero hindi po ganun ka mahal ito. Akala po kasi siguro nila since medyo mataba po yung wire niyan yung fiber optic. Baka akala po nila ito ng tanso. Ayan, oo. Baka, oo nga. Yung tanso ang Ibibenta. yung tanso ang kinuha diyan na Chairman, di ba? Binebenta? Opo. At in fact, meron din kaming isang stoplight sa Examiner Quezon Avenue na nawalan po ng signal dahil ninakaw din po yung wire. Pambira. Ngayon po, pinaka-organize namin yung nilalagyan ng tubo at nilalagyan ng webbing para hindi po makuha yung wire. Ito naman po yung dyan sa Makati na nanakawan ng wire. Lalagyan na po namin ng parang bakod para po hindi siya kasi naaabot po from the Ganun po. yung wire. Opo. So yung wire pala, Chairman na Artes, ang ninakaw, hindi yung camera mismo. Akala ko inakyat sa taas, ninakaw yung camera. Mga cable pala. Cable. Siguro po, ibebenta. Based po doon sa CCTV footage na nakuha po nung camera naman na nasa kabila ay parang mukhang mga kabataan po mga limang tao. Yung pong tumambay muna na matagal siguro nag-o-observe. Then after a while bumaba po yung apat, may naiiwan na isa. Tapos po binukot na po yung wire from the footbridge. Ano sir, araw, gabi ninakaw yan? Gabi po. Gabi. Oo. Apa. Ayan. Siguro baka pwedeng lagyan ng kuryente, Chairman? Wag naman po. Biro lang yan. Sa bagay, kasi may kakilala akong ganyan dyan sa may Antipolo. May farm siya ng mga manok. At ninanakaw yung manok. Ninanakaw yung manok. Ang ginawa ng may-ari, nilagyan ng kuryente yung bakod. Maniwala ka ba, Sister El, na yung nagnakaw ng manok sumabit doon, namatay, na kuryente? Oh my God. At yung may-ari nung farm na yon, kinasuhan pa. Ayan, Kasi nakuryente siya. Namatay Tapos siya pa ang nagpalibing dun sa namatay. Ninakawan na. Ayan, Kaya hindi gagawin ni Chairman yan, Lakay. Baka MMDA pa makasuhan. Kaya nga. Baka makasuhan po ako. Hindi, yung lang, pansyak lang. Pansyak. Yung magugulat lang. Yung paggulat lang. Ay, may kuryente pala ito. Electric shock. Para na lang po namin kasi nang walang kuryente. Para po hindi madukot. Ayan. Okay. So, naayos na po. Napalitan na. Inaayos po ngayon. Ongoing po yung pag-aayos. Ayan. Kasi po, we want na pag inayos po ay malagyan na rin po ng protection para hindi po maulit. Ayan. Pero may iba akong tanong kay Chairman Lakay. Chairman Artes, sir, mayroon po kayong nilabas na datos na ang EDSA pala ang may pinakamataas na aksidente po dito sa Metro Manila, no? At meron po kayong kaugnay po niyan, meron po kayong nilaunch na bagong mga safety plan. So, ano po ba ito at ano po ba yung mga aksidente madalas dyan sa EDSA na na-record natin base po doon sa datos po na inilabas po ninyo? Well, 50% po, almost 50% aksidente ay involving motorcycle. Hindi naman po natin sinasabi na dahil sa kapabayaan nila, pero yung sheer volume po ng nagmumotor nasa 187,000 na po ang nagmumotor sa EDSA. At siguro po yung vulnerability nila dahil konting masagi sila ay talaga pong nagre-result sa injuries
So, pinag-aaralan po natin, may kasama na rin po dyan, hindi lang naman po driver behavior, kung hindi yung kondisyon ng karsada, yung pong maintenance din ng sasakyan. So, kaya nga po tayo nagpatawag ng summit ay para ipaalam po ito sa mga stakeholders. Ito pong nangyayari sa ating lansangan. And hopefully, we can improve dito sa mga aspeto na to para po mabawasan yung pong mga aksidente sa lansangan. Dati, Chairman, ang Commonwealth Avenue ang pinakamarami aksidente. Ngayon, EDSA na pala. Opo, ngayon po kasi with the speed limit po sa Commonwealth, and siguro po nakatulong din yung motorcycle lane tsaka yung NCAP. Like ngayon po sa NCAP natin, with the implementation or the implementation of NCAP sa Commonwealth, nabawasan po ng 30% in 1 week. From 27 na 1 week prior, naging 18 na lang po siya. So, hopefully magtuloy-tuloy po at mas mag-improve pa yung Commonwealth. Ayan. So mula nung yung nga pala nga wala na tayong nabawasan yung nakita nating MMDA traffic enforcer sa chairman. Saan po sila dinala? Ayan, simula nung ipatupad tong NCAP, para nabawasan po ang mga traffic enforcers natin sa MMDA. Well, unang-una po, yung mga bottlenecks po kasi, lalong-lalo na yung mga lugar kung saan nagbababa at nagsasakay na illegal yung ating mga kababayan, whether jeepney or kung ano man. Pinull out ko po yung pong mga enforcers dahil tinutukan na lang po namin ng CCTV cameras. Kasi po, ang nangyayari, parang hindi ko alam kung totoo or hindi, napagbibintangan kami na pinotolerate ng aming mga enforcers dahil nabibigyan ng pera. Para po maiwasan yan, tinutukan ko na lang po ng CCTV cameras yung mga lugar po na yan. At ang nanguhuli na po ay yun pong CCTV na lang. Kaya po inalis natin yan, mapupunan nyo nga po na nabawasan po. Ayan din po ay alinsunod sa sinabi po ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, na ito pong NCAP ay maganda para makabawas ng korupsyon. Dahil nga po, hindi mo pwede yan yung camera para makatakas sa ticket sa violation. Yan po ay inilipat naman po natin sa mga mas critical na lugar na more on traffic management po. Hindi na po sila nanghuhuli basta-basta. Dahil camera na lang po ang manghuhuli po for violation. Kawawa naman yung mga traffic enforcers natin na chairman na mababawas. Wala na racket. Naunahan ka ni Chairman Don Lakay. Naunahan Wala po eh. Mas malala ang sabihin niyo sa inyo lang. Chairman, isa na lamang po. Ayan, perennial problem yung Guadalupe Bridge. Hindi matapos-tapos. Alam mo, last year pa yata yan, Chairman. Ba't di matapos-tapos? Nagiging imbudo tuloy dyan. Diyan po, nagkakaroon ng bottleneck yan. Yan ay isang cause ng traffic din sa EDSA southbound, Chairman, sir. At saka yung mga steel plate. Ang tagal-tagal na steel plate dyan. Ba't di ayusin yung mga kalsada? Bakit puro steel plate ang nilalagay dyan? Well, ito pong mga ito ay mga sa mga private na kumpanya po. Kalimitan po, yan po yung mga telecoms company or water concessionaire. Yan po ay mga pribadong kumpanya na hindi naman po natin mapigilan na magbongkal sa EDSA. Dahil po, yan po ay para rin sa ekonomiya dahil bibilis po ang komunikasyon, bibigyan po ng tubig. Alam naman natin na kailangan po ng lahat yan. So, inire-regulate naman po natin yan na kumukuha po yan ng permit sa atin at sa DPWH. Pero may period po yan eh. Na pag hindi naman po nila natapos, pinapenalize po namin yan, yung pong mga contractors. Even yung paglalatag po ng plates, pag hindi po maayos, pinapenalize natin. Pero kasi same, kahit naman po may plato, nakakapagpabagal po. Kaya yan, po, kasi nakasira ng gulong yan. Kami po talagang pinupukpok namin sila and inaalaw po namin sila na weekend
kahit po 24 hours po, pinapayagan po natin para na po matapos ng mas maaga. Pero ang nangyayari po, hindi rin po natatapos ng maaga. At wala po kami magawa, hindi naman namin ipatigil yan. Naiporwisya tayo dahil lalo may iwan po tenga o yung Aba, Chairman, marami po kayong magagawa dyan. Kung ganyan actually, last year pa yung iba dyan tabunan na lang natin. Problema na rin. Hindi nyo ginagawa yan Pagka penalty. Tsaka siguro, pagalitan din, mantakin mo, nakatiwangwang, walang gumagawa. Chairman. Marami po matigas din ang ulo. In fact, meron na nga po akong sa totoo lang na pagalitan ko talaga ng gusto at for almost a year hindi ko po binigyan ng permit yun sa inis ko pinag-iwa ng hukay noong nag-Holy Week po tayo, inayaan ko po silang gumawa during Holy Week. Tapos pagbalik po ng Monday ng ating mga kababayan, nag-iwan po ng I think 19 na hukay na hindi po natabunan na nag-cause po talaga ng traffic. So, ang ginawa ko po doon to penalize more than 6 months, almost a year ko yata po kahit nag-a-apply ng permit sa amin ay hindi ko po talaga binigyan. Sino ba yan, Chairman? Inireklamo nga po ako noon sa DTI, nakakaharang daw po ako sa economy. Aba, sira ulo pala sila Lukulok pala. Hindi ko talaga po binigyan kahit po ako inireklamo. Bilang parusa sa kanya na hindi niya po, nag-iwan po siya ng hukay. Talagang pinanindigan ko po yan kahit may sulat po sa akin na ba't daw hindi ko po binibigyan ng permit. Ayan. Sige, sampulan nyo ngayon sa Guadalupe, Chairman. Super. Last Sige year po, pa yan. pa-review ko po ulit lahat ng may hukay. Yung mga lumagpas po sa takdang oras ng sinabi nilang gagawin nila ay ipatatawag po natin at kung sa penalize at iwawarn ko rin po sila na pag hindi natapos ay hindi ko rin po sila bibigyan. Tama po. Buti man lang kung secondary route, main thoroughfare, EDSA, Chairman. Opo. Yun po ang problema. Yan ang favorite nilang latagan ng mga kanilang gamit po or linya. Okay. Chairman Don Artes, sir, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. Thank you. Thank you, Chairman. Happy weekend. Damdamin